And this has not yet been raised in all investigations that I have attended ever since. There is a second, and I'm addressing, and I'm I'm now aiding the lawyers here in attendance, that there is a second right that can be invoked by a resource person in refusing to answer a question. And that right would sound something like this. I refuse to answer the question because this is not pertinent to the inquiry under consideration. Mr. Chairman, the word inquiry is part of our rules. That is Section 3, wherein a jurisdictional challenge can be raised. Questions should be pertinent or relevant to the inquiry. That has never been raised, and in a long line of decided cases in other jurisdictions, refusal to answer a question on the said ground has been sustained. Mr. President, I raised that point because first, before I again proceed with my opening statement, pinasasalamatan po natin si Pangulong Duterte sa pagpapaunlak sa imbitasyon ng committee ito, ng subcommittee ito, para ipaliwanag yung mga dapat ipaliwanag. Kinikilala po namin ang inyong karapatan, kinikilala rin po ng committee ito ang karapatan ng lahat na naririto, at dapat po yan igalang. The Senate's power to investigate is not merely a procedural exercise. It is a profound duty that enables us to uncover the truth, foster transparency, and safeguard public trust. Yet, in our pursuit of the truth, we are guided by the unyielding principles of the Bill of Rights, a cornerstone of our democracy that protects the freedoms and dignity of every Filipino. Yun po yung sinabi ko kanina. Mahirap yung trabaho ng chairman dito ng committee ito to balance public interest as against individual rights. The Bill of Rights ensures that even as we seek accountability, no individual rights to due process, protection from self-incrimination, nor presumption of innocence is compromised. These rights are not obstacles to the truth, but essential safeguards that uphold justice and strengthen our commitment to the rule of law. As we carry our investigative duties today, which is a broad information gathering given possible future legislative measures, let us reaffirm that truth can only be pursued within the framework of respect for these fundamental freedoms. By doing so, we not only fulfill our mandate, but honor the democratic principles that protect our people. Maraming salamat po, Senator Pimentel. Maraming salamat sa Blue Ribbon Committee. Thank you, Majority Leader, for the words of wisdom. We now go back to the list. Senator Risa Ontiveros, if she wishes to give her opening statement. Yes, salamat kaayo, Mr. Chair. Magandang umaga po. Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila ng war on drugs. Their stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Maraming nagsasabi, nagbibiro lang daw si tatay. Pero sa ngayon, hindi tayo nandito para magtalo pa kung anong ibig niyang sabihin sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Today, we will take him at his word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs at ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng giyerang ito. Kulang ang anumang investigasyon
kung hindi siya tatanungin. Ngunit, hindi ito tungkol lang sa kanya. Dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? Eh yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng war on drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian de los Santos at kinupkup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay, kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Daghang salamat, Mr. Chair. Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waive his prioritization. Sige, okay, you're next, Senator Padilla. Then I'll go back to Senator Bongo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria Aquilino Coco Pimentel III. Magandang umaga po. Sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso,
ang mga halang ang kaluluwa,